mga kababayan, kung mapapansin nyo po, talagang hindi na rin nagpakita ito pong si Senator Bato de la Rosa, kasi doon po sa homecoming na kung saan ay speaker po siya, mga kababayan, hindi na rin po talaga sumipot etong si Senator Bato, at wala po tayong narinig na mga kung ano-ano mang mga salita na magpapakita ng concern dapat kay Senator Bato na galing po kay Vice President Sara Duterte. Sa madalit salita, inabando na ni Sara etong si Bato. Ano po, so ngayon sabi po dito sa News 5, basahin po natin. Ayan wala sa homecoming. Hindi dumalaw si Senator Bato de la Rosa sa taunang Philippine Military Academy PMA Alumni Homecoming sa Port Gregorio del Pilar sa Baguio City. Sabi pa dito, inaasahan ang pagdalo ng senador bilang alumnus ng Sinagtala Class of 1986. Lalo't host ng pagtitipon ngayong taon ang kanyang kaklase. Nagsilbing guest of honor at speaker sa pagtitipon si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na bahagi ng PMA Matatag Class of 1971. Giit ni Lacson, dapat nang seryosohin ng Senado ang matagal ng pagiging absent ni De La Rosa. Posible umano itong pag-usapan sa caucus sa Lunes, February 23. Kasi nga mga kababayan, unfair naman talaga na si Senator Bato ay hindi na po pumapasok pero dire-diretso pa rin yung pagsahod po niya. At ang pinakamasakit dyan mga kababayan, kahit absent, etong si Senator Bato, hindi na po nagbigay ng kahit na anong pahayag etong si Vice President Sara Duterte o pagkumusta man lang dito po sa kaalyado nila na si Bato de la Rosa. Kaya nga yung mga kaalyado ni Sara, mag-isip na kayo. Kung si Sara ngayon ipinaparamdam kina Bato at Bongo na wala siyang malasakit, paano pa kaya kung sa inyo gawin yan? Di po ba mga kababayan? So ngayon, yung mga didisit dyan, makinig kayo sa sinasabi ni Jam Magno dito. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, ito totoo talaga to. Masakit pakinggan dun sa mga didisit, oo, pero totoo yung sinasabi mga kababayan ni Jam Magno na kung saan ay hindi po niya ibuboto etong si Sara. Bakit daw mga kababayan? Ito, basahin po natin. Galing po sa Masang Pilipino. Sabi po dito, Jam Magno sinabing hindi niya iboboto si BP Sara dahil mas matalino pa umano siya rito. Totoo naman. Dahil kung pagbabasihan ninyo at kung titingnan ninyo, yung pagdating sa pagsasalita, itong si Jam Magno at saka po itong si Sara Duterte, mas matalino pa mag-isip at magsalita, ito pong si Jam Magno kumpara po kay Sara Duterte. Kaya kahit sino po talaga mga kababayan, talagang aayawang iboto itong si Sara, lalo na kung maiisip mo, na paano na lang kaya kung naging presidente ito tapos meron tayong mga ASEAN Summit. Meron tayong mga summit na kinakailangang umattend. Etong si Sara Duterte hingiin yung kanyang opinion patungkol po sa agawa ng teritoryo ng Pilipinas at saka po ng China. Anong sasabihin ni Sara Duterte? Hindi naman pwede na itok-itok lang yung isasagot niya dun sa mga bilateral summit. Di po ba mga kababayan? Kaya nga kung gusto nyo ng presidente na hindi tayo ipapahiya, pumili kayo ng presidente na una may paninindigan bilang isang Pilipino sa kanyang bansa. Pangalawa, mga kababayan, kailangan na kapag kapipili tayo ng presidente sa darating na 2028, yung handang tindigan yung Pilipinas at hindi hahayaang isuko sa mga dayuhan. At dapat syempre may utak at matalino mga kababayan. Kasi alam nyo naman yung limitasyon ni Vice President Sara Duterte kung hanggang saan lang talaga. Nagkataon lang talaga na Duterte yung apelyido niya, kaya malakas po siya. Publicly, nagkataon lang talaga na naging presidente yung tatay niya, kaya siya kilala ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, basahin po natin ito nilalaman pa. Sabi pa dito, walang balak suportahan ni Jam Magno si Vice President Sara Duterte sa pagtakbo nito sa pagkapangulo sa 2028. Aniya, mahirap suportahan ng isang leader na alam niyang mas matalino siya. Paano ko susuportahan ng isang presidente na alam kong mas matalino ako? Tanong ni Magno. Nag-aalala rin siya dahil marami umano ang susuporta kay BP Sara dahil sa apelyido nito na dinala ni dahil sa apelyido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makikita rito ang panlasa ng mga Pilipino. Nais natin ng Rodrigo Duterte pero tatanggapin lang ang Sara dahil sa apelyido. Nakakalungkot, dagdag niya. Naniniwala rin si Magno na hindi maituturing na matalino ang vice presidente dahil umano
kung bakit umabot sa ICC ang kaso ng dating Pangulo, mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin po ninyo, mga kababayan, wag na tayo magpaka-ipokrito. Nang dahil talaga kay Sara Duterte kaya nakulong yung kanyang ama na si Digong. And then hanggang ngayon, ginagamit pa nila yung kanyang tatay para lamang po makakuha ng simpatsya sa mga kababayan Pilipino po natin. At syempre, mga kababayan, para po makakuha ng boto. Ano po, kasi alam naman po talaga natin, mga kababayan, na kung may simpatsya, automatic may makukuha pong boto. Pero ang tanong, hanggang saan? Di ba, lalo na ang mga kababayan Pilipino po natin unti-unti na nag-iisip na bakit ginagawa ni Sara Duterte yun sa sarili po niyang ama. Di ba, na kung saan hinahayaan lang niya na naando doon sa bilangguan habang ginagamit ng patuloy yung pangalan ng kanyang ama at kinukuha yung simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Alam niyo po ba ang katotohanan dyan? Dapat nagpapahinga na si Digong sa kanyang bahay, pero dahil nga sa mga ambisyoso na mga kaalyado po niya at dahil po sa kanyang anak na ambisyosa at gustong maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas kahit hindi naman kaya, nagamit yung kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po, na naging dahilan nga, mga kababayan, para makulong etong si Digong diyan po sa dahig. Kasi nga sa totoo lang, mga kababayan, kung may pusong anak etong si Sara, hindi niya na po kakalad ka rin yung kanyang ama sa isang bagay na talagang matagal nang tinapos ng kanyang ama. Ano po, so walang dapat ibang sisihin etong si Sara kung bakit nakulong yung kanyang ama sa dahig kung hindi yung sarili po niya. Ano po, dahil masyado siyang naging gahaman sa kapangyarihan. Ano po, mga kababayan, so kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dito, mga kababayan, sa binitawang salita ni Jam Magno at hingil po sa mga pinaggagawa nito pong si Sara Duterte. So comment below na lamang po kung ano pong opinion, komento po ninyo. Hingil po dyan. At ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan yung sinusuportahan at ipinagmamalaki ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, na nasa sangkot ngayon sa maanumalyang flood control. Aba, mantakin nyo. Kahit napuna na, kahit nakita na ng gobyerno na allegedly ay may anomalya, mga kababayan, patungkol po sa mga proyektong hinawakan. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.